April 30 deadline ng franchise consolidation para sa mga public utility vehicles o pampasaherong jeep huli na ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pag-aproba sa hirit na 15 pesos na minimum fare sa mga jeep, pinamamadali ng Transport Group sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board. Ilang commuters umaagal na sa taas ng pasahe. Apollo Kibuloy hindi pa itinuturing na armed and dangerous ng Philippine National Police kahit na mayroong mga baril. Revocation ng 19 na baril ng religious leader patuloy na pinag-aaralan. Mas mainit na panahon ibinabala ng Pag-asa pagsapit ng kalagitnaan ng Mayo. Lugar na may mas maayos na bentilasyon, mainam sa mga mag-aaral ngayong sobrang init ng panahon ayon sa health expert. USA-Japan-Philippines Summit suportado ng House leaders. Mas madalas na joint patrol sa South China Sea, asahan na ayon sa Estados Unidos. Magulang ng teenager na gunman sa Michigan school shooting noong 2021, hinatulang makulong ng 10 hanggang 15 taon. Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Una sa ating mga balita. Hindi may tuturing na armed and dangerous ng pambansang pulisya si Kingdom of Jesus Christ leader Apollo Kibuloy. Ayon kay Philippine National Police Chief, Police Colonel Jean Fajardo, wala namang kinalaman sa baril ang naging kaso ni Kibuloy at hindi ito nasangkot sa anumang gulo gamit ang kanyang mga armas. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Sa tanong niyo po, dahil siya po ay nagmamay-ari ng mga baril, ay pwede po ba natin siyang i-consider na armed and dangerous? For now, hindi pa po because wala naman pong indication before na naging makahas po si Pastor Kibuloy at wala naman po tayong na-monitor so far na siya po ay nagme-maintain po ng private arm group o private army. Pinag-aaralan pa rin ng Philippine National Police kung i-revoke ang lisensya ng mga baril ni Kingdom of Jesus Christ founder Apollo Kibuloy. Base kasi sa tala ng PNP Firearms and Explosives Office o FEO, mayroong 19 na baril si Kibuloy na kinabibilangan ng 18 short firearms at isang rifle. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jean Fajardo, isa sa naturang mga baril ang nag-expire na ang lisensya noong Marso. Bahagi po ng mandate po at authority po ng Firearms and Explosive Office ay kung ang isang individual na binigyan po ng license and own firearms ko, kung ang baril po na iyon particularly ay nagamit po sa isang krimen po o isang kaso, ay automatic po ay magkakaroon po ng immediate review for the possible cancellation and revocation po ng kanyang license to own and possess firearms. In this particular case po, I understand ang kaso po ni Pastor Kibuloy is not related to any use of firearms. Inaalam na rin aniya ng FEO kung ang kasong child abuse ay maaaring maging ground o basihan para kanselahin ang kanyang license to own and possess firearms at firearms registration. Kaugnay nito, sinabi din ng PNP na hindi pa maituturing na armed and dangerous si Kibuloy kahit na nagmamay-ari ito ng 19 na armas. Sa ilalim po ng batas, ang isang individual o isang grupo or association ay entitled po na magmay-ari po ng baril ng more than 15 firearms, provided po ay ma-meet po niya yung mga qualification and requirements under Republic Act 10591. Particularly po yung siya po ay gun collector, siya po ay miyembro po ng gun club at iba pa po mga parameters and requirements na kailangan niyang comply. Nagpapatuloy ang manhunt operation ng mga pulis at iba pang law enforcement agency laban kay Kibuloy. Ito'y upang isilbi ang warrant of arrest sa mga kasong sexual at child abuse. Kapag tayo po ay nagsasagawa po ng mga police operation, these things are being considered also. But like I said before,
na ang gusto natin, kaya ayaw nating magbigay po ng mga ibang specifics pagdating po doon sa mga implementation is ayaw natin na mahaluan ng anumang kakakasan or anumang gulo kung sakasakali po na iserve na po natin itong mga warrant of arrest na inisyu po laban po kay Pastor Kibuloy. We are still hoping and praying na maging mapayapa po yung pagsuko niya. Noong nakaraang linggo, pinuntahan na ng mga pulis ang 3 property ni Kibuloy sa Davao upang isilbi ang warrant of arrest, subalit hindi ito natagpuan. Sumuko na rin sa NBI ang 5 co-accused ng religious leader at nakapaglagak na ng piyansa. Leah Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinumpirmahan ng Philippine Drug Enforcement Agency na peke ang kumalat na authority to operate at pre-operation report na may petsa na March 11, 2012 na nagsasangkot kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa iligal na droga. Sa inilabas na pahayag ng PDEA, sinabi ng mga ito na ang kumalat na dokumento ay walang control number na in-issue ng PDEA National Operations Center. Nakatakip dinanya ang item number sa may bahagi ng noted by kaya't hindi ito ma-verify. Bakante rin umano ang item number 6 at number 8 sa bahagi ng coordination made by at received by. At higit sa lahat, ang pangalan ng target individual ay wala sa listahan ng kanilang National Drug Information System o NDIS. Iginiit ng PDEA na walang gaanong dokumento ang PDEA. Kaugnay nito, pinag-aaralan na ng PDEA na sampahan ng kaso ang vlogger na si Maharlika na siyang naglabas ng naturang dokumento. Binigyang diin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hanggang sa Abril at 30 na lang talaga ang deadline ng franchise consolidation sa hanay ng mga pampublikong transportasyon. Matapos ito, wala nang gagawing extension ng gobyerno at magpapatuloy na ang implementasyon ng PUV Modernization Program. Ito ang balita ni JP Nunez. Sa kahuli-hulihan ay asahan ninyo, wala na pong extension yung modernization. Pinal na at wala na talagang kasunod ang deadline ng franchise consolidation ng public utility vehicles sa April 30. Ito ang naging pahayag ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa isinagawang town hall meeting on traffic concerns sa San Juan City kaninang umaga. Ayon sa Pangulo, kailangan na talagang maisakatuparan ang modernisasyon sa hanay ng mga pampublikong transportasyon sa bansa. Hanggang December 31 lang sana noong 2023 ang deadline ng franchise consolidation. Ngunit nagdesisyon ang Pangulo na palawigin pa ito ng 4 na buwan upang bigyan pa ng pagkakataon ang mga operator na nais humabol sa programa. Ayon naman sa Pangulo, sisikapin nilang gawing abot kaya sa mga operator ang pagpapalit ng mga modernong sasakyan mula sa mga tradisyonal na jeep. Ang tinitiyak lang namin na hindi mapabigat pa ang babayaran at iutang ng driver operator. Kaya ginagawa nating maayos at ginagawa nating well-organized yung sistema na yan. Batay sa datos ng Office of the Transportation Cooperatives, mula sa nasa higit 70% na nakapag-consolidate noong December deadline, umakyat pa ito sa 80% mula nang ma-extend ang consolidation. At para mas madagdagan pa ang mga magko-consolidate, bubuksan ng OTC ang kanilang opisina maging sa araw ng Sabado. Itong remaining days ng April, bawat Sabado ay magbubukas ang Office of Transportation Cooperatives para talagang mapagbigyan natin, talagang ma-accommodate natin yung mga gustong humabol pa. Ipinagpapasalamat naman ng Pasang Mazda na matatapos na rin ang franchise consolidation. Kabilang sila sa sumusuporta sa Public Utility Vehicle Modernization Program dahil naniniwala ang mga ito na mas maayos ang mga modernong jeepney. At sa pamamagitan ng PUVMP, maiiwasan din ang unahan sa pagkuha ng mga pasahero ng mga tsuper ng pampublikong transportasyon.
tinuldukan ng Pangulo, aming ikinututuwa ito at ito yung napakalaking indikasyon na ang hanay ng transportasyon ay mahalaga sa ating bayan. Gayunman, ang mga transport group na Manibela at Piston tila may ikakasang panibagong transport strike bago ang deadline sa April 30 upang igiit ang kanilang pagtutol sa PUVMP at ang kanilang hinaing na ibalik ang 5 taon na bisa ng prangkisa ng mga public transport. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Pinamamadali na ng isang transport group sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang resolusyon sa hiling ng mga tsuper na gawing 15 pesos ang minimum na pasahe sa jeep. Pero ngayon pa lang, ilang mananakay na ang umaangal sa posibleng bagong aumento sa pamasahe. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Masyadong malaki na po yung 2 pesos eh. Iniisip ko nga po, kailan kaya bababa yung pamasahe? Kasi hindi pa nga po nagtataas yung sahod namin. Minimum magkano 610. Tapos yung mga bilihin po pataas. Parang wala akong mayat taas na po yung bilihin eh. Nahihirapan na si IB na pagkasyahin ng minimum wage na kinikita niya kada araw. Sa pagpasok pa lang sa trabaho, nakakailang lipat na ito ng jeep. Kaya gumagastos siya sa pamasahe pa lang ng nasa 100 piso araw-araw. Mag-isa na lang din niya nga binubuhay ang kanyang 2 anak na nasa elementarya pa lang. Kaya hindi na niya alam kung paano pa ang gagawin niyang pagbabudget kung maaprobahan ng hirit ng mga tsuper na 2 pisong dagdag sa minimum fare. Ay no, mabigat na po talaga yun. Ngayon pa lang mabigat na yung na ganun kataas 13, tapos sa tricycle 15. Si Aling Lilia naman, walang magagawa kung magtaas ng pasahe. Bagamat sa edad niyang 73, araw-araw din itong namamasahe para mamalansya ng damit upang may maipantusto sa kanyang mga pangangailangan. Nalalakihan man siya sa 2 pisong dagdag pasahe, pero kailangan niyang sumakay ng jeep para magtrabaho. Nansako ako babawasan ng pamasahe, magkano 15 hanggang doon sa di magkano na. 30 na, laking bawas din po. Dati lang, 9 lang, 8 Mayroon namang mga commuter na naiintindihan ang kalagayan ng mga jeepney driver. Oo po, nakakaawa din. Kasi lalo na sa panahon din ngayon kasi sa taas din ang bilihin. Yun po. Kailangan din naman nila. Para naman sa mga jeepney driver, kailangan nang itaas ang pamasahe dahil sa pagtaas din ng diesel at mga pangunahing bilihin. Kung tataas ang diesel natin, dadagdagan man ng 2 pesos, so bali mapapaltampo naman yung, kung mawawalan kami sa pagtaas ng diesel ng 200, mapapaltampo ng sa dagdag pamasahe ng 200 din. Siguro po okay na po yun, pero sana matuloy. Baka pagka ganyan, nagdagdagan ng 2 piso na ganyan, baka yung halos na makonsumo namin, di mapupunta sa krudo, di ba? Ganun lang siguro mangyayari. Basta malaking bagay siya. Anila bukod sa diesel, tumataas din ang presyo ng mga piyesa. Dagdag pa ang gastusin sa mga mekaniko kapag nasira ang kanilang sasakyan. Hindi man din araw-araw na maganda ang kanilang kita sa pasada. Ayon sa Alliance of Transport Operators and Drivers Association of the Philippines o ALTODAP, pinamamadali na nila sa Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang kanilang hiling na dagdag pasahe. Wala pang resolution, pero nung huling hearing namin, submit for resolution, gagawa na ng resolution ng LTFRB. Pero wala pa. Hindi ko pa alam, siguro baka bukas punta ako na LTFRB, tanungin ko yon kasi tumataas ang diesel eh. Naipasa na rin nila ang mga kailangang dokumento sa LTFRB sa kanilang pagpupulong sa LTFRB noong nakaraang buwan. Kaya subject for resolution na ang kanilang petisyon. Sakaling maaprubahan, mula sa kasalukuyang 13 pesos ay magiging 15 pesos na ang minimum na pamasahe sa jeep. Bagamat malaking tulong din ang fuel subsidy ng pamahalaan sa mga tsuper, kapag nagkakaroon ng sunod-sunod na taas ng presyo ng diesel, panandali ang solusyon lamang ito at maraming nagiging problema dahil hindi lahat ay nabibigyan, di tulad ng taas pasahe na pangmatagalang solusyon.
Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Suportado ng House leaders ang isasagawang US-Japan-Philippines Summit na inaasahang magpapaigting ng kooperasyon at diplomasya. Samantala, asahan na ang mas madalas na joint patrol sa South China Sea ayon sa Estados Unidos. Ito ang balita ni Rosalie Cos. Maigting na hakbang upang maitaguyod ang ugnayang pang-ekonomiya, kapayapaan sa Indo-Pacific region at kooperasyon. Ito ang pinaniniwalaan ng ilang House leaders na magiging resulta ng kauna-unahang USA-Japan-Philippine Leaders Summit sa Washington araw ng Huwebes, April 11. Ito ang pinaniniwalaan ng ilang House leaders na magiging resulta sa isasagawang kauna-unahang Philippine-Japan-USA Leaders Summit sa Washington araw ng Huwebes, April 11. Taong bayan na makikinabang sa economic cooperation na sentro ng Trilateral Summit ayon kay House Speaker Martin Romualdez, partikular na sa usapin ng paglikha ng trabaho at iba pang livelihood opportunities. Ayon kay House Assistant Majority Leader Lanao del Sur 1st District Representative Sia Alonto Adyong, mahalaga ang ganitong pagpupulong at kolaborasyon upang matugunan ng mga hamon sa Indo-Pacific region. Pagpapatibay naman sa economic partnership at pagsusulong ng regional security ang dulot ng Trilateral Summit ayon kay La Union 1st District Representative Francisco Paulo Ortega. Giit naman ni Assistant Majority Leader Zambales 1st District Representative Jefferson Kong-Hoon, kinakailangan ng ganitong multilateral engagements upang mas maunawaan at mapaigting ang kooperasyon sa mga mamamayan ng tatlong bansa. Nakatakdang isagawa ang kauna-unahang pagpupulong ni na PBBM, US President Joe Biden at Japanese Prime Minister Fumio Kishida upang matugunan din ang lumalalang tensyon sa West Philippine Sea. Samantala, asahan na ang mas madalas na joint patrols sa South China Sea ayon sa Estados Unidos. Kasunod ito ng isinagawang drills ng United States of America, Australia, Pilipinas at Japan sa nakalipas na weekend. Ginawa ni US National Security Advisor Jake Sullivan ang pahayag bago ang nakataktang Trilateral Leaders Summit. On the naval patrols, we just saw Trilateral plus Australia, a new form of quadrilateral joint naval patrols last week, so you can expect to see more of that in the future. Hati naman ang pananaw ng mga kababayan kaugnay ng pagtugon ng pamahalaan sa isyu ng West Philippine Sea dispute. Mayroong naniniwalang sapat ang ginagawa ng pamahalaan upang ipagtanggol ang karapatan natin sa pinag-aagawang teritoryo at mayroon din namang nakukulangan sa efforts ng gobyerno. Kasi binubuli tayo ng binubuli. Hindi naman tayo gumaganti. Di bali wala lang. Binubuli lang tayong binubuli. Ang tingin ko po ay siguro bantayan ng gobyerno yung pong ating panukala na itigil na po yung ginagawa po ng China. Kasi po kung lalaban naman tayo ng force to force, tingin ko po ay lalaban din ng China. So magkakagulo po ng matindi at marami pong madamay. Kailan pumalag na? Nambubuli na eh. Parang sa akin sapat na siguro yun kasi ginagawa naman ng lahat yung magagawa nila para maprotektahan tayo. Rosalie Cos, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bumiyahe na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ngayong araw patungong Washington, D.C. sa Estados Unidos upang dumalo sa gaganaping trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Japan at ng US. Ayon sa Pangulo, kabilang sa mga isyong tatalakayin sa pagpupulong ang usapin ng seguridad at freedom of navigation sa South China Sea. Samantala, itinalaga naman bilang caretaker ng Pilipinas sina Vice President Sara Duterte at dalawa pang opisyal habang nasa Amerika ang presidente. Ito ang balita ni Joan Nalo. Well, this is essentially an agreement between the United States, Japan, and the Philippines on cooperation in terms of maintaining security and freedom of navigation in the South China Sea. And that is the essence of it. Bandang alas 3 ng hapon kanina nang umalis ang eroplanong sinakyan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama ang kanyang delegasyon patungo sa Washington, D.C. sa Estados Unidos. Nakatakdang dumalo ang Pangulo sa gaganaping trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Japan at Amerika na idaraos sa White House sa darating na April 11.
Sa panayam kanina, inihayag nito na ilan sa mahalagang isyu na posibleng matalakay sa pagpupulong ang usapin ukol sa seguridad at freedom of navigation sa South China Sea. But of course, it will contain more details in the sense of how that interoperation will be implemented. So that is what we are going to discuss now when we go to Washington and speak with Prime Minister Pisco and with President Biden. Ayon sa Pangulo, layo ng nasabing trilateral meeting na mapanatili ang kapayapaan sa Indo-Pacific region at hindi para lalo pang palalain ang tensyon sa rehiyon. Kasama rin sa inaasahang mapag-uusapan ang lalo pang pagpapalakas ng economic cooperation ng tatlong bansa. I intend to explore ways of advancing cooperation, especially in the areas of critical infrastructure, semiconductors, digitalization and cybersecurity, critical minerals, renewable energy, as well as defense and maritime cooperation. Bukod sa trilateral meeting, inaasahang makakaharap rin ni PBBM si US President Joe Biden sa isang one-on-one meeting. Samantala, itinalaga naman bilang caretaker ng Pilipinas sina Vice President Sara Duterte, Executive Secretary Lucas Bersamin at Department of Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III habang nasa Amerika ang Pangulo. Tatagal si PBBM sa Washington, D.C. hanggang sa April 13. Joanano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo ay hatid ng ating global correspondent na si Jovic Bermas mula sa Westminster, London. Magandang hapon, Jovic. Bukod ba sa pagbebenta ng armas sa Israel, ano pa ang tulong na ibinibigay ng United Kingdom sa naturang bansa? Magandang gabi sa inyo dyan sa Pilipinas sa June. May kukonsiderang matagal, malalim at matibay ang bilateral relationship ng United Kingdom at Israel. Bukod sa pagbibigay ng lisensya sa mga gun manufacturing companies upang makapagbenta ng armas sa Israel, ipinapakita ng UK ang diplomatic support nito sa mga pagpupulong sa United Nations na kung saan madalas ipinapakita ng UK ang pagkampi ng bansa sa Israel sa iba't ibang usapin. Ito ay pinaiting June ng pagpirma ng Memorandum of Understanding November 2021 kung saan ang isang dokumentong ito na roadmap ay nagde-define ng bilateral cooperation ng dalawang bansa na tatagal hanggang 2030. Bukod dito, June, mahalaga rin ang papel ng kalakalan sa pagitan ng UK at Israel na sumasaklaw hindi lamang sa defense, kundi pati na rin sa technology, pharmaceuticals at finance. Ang mga palitan sa edukasyon at kultura ay nagpapaigting din ng ugnayan ng UK at Israel na parehong pinakikinabangan ng dalawang bansa sa academic research and development. June? Salamat, Jovic, at ibigay mo na ang iba pang mga balita sa iba't ibang panig ng daigdig. Tuloy ang pagbebenta ng armas ng United Kingdom sa Israel. Tiniyak din ni British Foreign Minister David Cameron na tuloy-tuloy ang suporta nila sa Gaza habang hindi pa natatapos ang gulo. Ito ang balita. The latest assessment leaves our position on export licenses unchanged. Hindi sususpindihin ng United Kingdom ang pagbebenta ng armas sa Israel. Ayon kay British Foreign Minister David Cameron, kasama sa plano nila na suportahan ng bansa at kanilang karapatan na maipagtanggol ang sarili laban sa banta ng Hamas. This is consistent with the advice that I and other ministers have received, and as ever we will keep the position under review. Our position is in line with our international partners. So far, no like-minded countries have taken the decision to suspend existing arms export licenses to Israel. Tiniyak din ito ang patuloy na pagbibigay ng tulong sa Gaza habang hindi pa natatapos ang sigalot. We want to see 500 trucks a day. We want to see the water switch back on. We want to see Ashdod and a northern crossing point opened. And crucially, we want to see this deconfliction because getting aid to Gaza on its own isn't enough. Si Cameron ay nasa Estados Unidos at nakipagkita kay US Secretary of State Anthony Blinken
at dating Presidente Donald Trump. Jovic Bermas, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Tiniyak ni US Secretary of State Antony Blinken na ipamamadali nila ang pagbibigay ng tulong sa Ukraine. Kasunod ito ng pahayag kahapon ni President Volodymyr Zelensky na posibleng madaig na sila ng Russia kung di sila maaprubahan ng US aid package. Ayon kay Blinken, ngayong nagbalik ang sesyon ng US Congress, umaasa silang mapagtutuunan na ito ng pansin sa lalong madaling panahon. And in that light, the supplemental budget request that President Biden has made of Congress is urgent and it's imperative. House is now back in session. We look to see that brought before the House and to get a vote as quickly as possible. Makukulong ng 10 hanggang 15 taon ang mga magulang ng gunman sa Michigan school shooting na kumitil ng 4 na estudyante. Sina Jennifer at James Crumbley ang mga kauna-unahang magulang na convicted ng involuntary manslaughter sa Estados Unidos. Ito ang balita ni Lynn Perez. With regard to Jennifer Crumbley, it is the sense of this court, Ms. Crumbley, that you served 10 to 15 years with the Michigan Department of Corrections. Sina Jennifer at James Crumbley ang mga unang magulang na hinatulan ng Estados Unidos ng involuntary manslaughter dahil ito sa kasalanang nagawa ng kanilang anak na isang convicted mass shooter. 2 taon nang nakakulong ang mag-asawa dahil sa kinakaharap na kaso bungkol sa pagkabigong pigilan ang kanilang anak sa pamamaril sa mga kapwa estudyante sa Michigan noong November 2021. Pinagbawalan din ni Judge Matthews ng Oakland County Circuit Court sa Pontiac, Michigan ng mag-asawa na makipag-ugnayan sa pamilya ng mga biktima ng kanilang anak. You and your agents may not have any contact with the families of Madison Baldwin, Tate Meir, Hannah St. Juliana, and Justin Schilling. I will issue another ruling with regard to contact with your son, the shooter. 15 years old si Ethan Crumbley nang isagawa ang mass shooting at 4 na estudyante ang nasawi sa krimen. Guilty ang inihaing plea ni Ethan sa 24 charges kabilang ng first-degree murder at sentensyado na ng habang buhay na pagkabilanggo ng walang parol. Batay sa prosecutors, bungsod sa kababayaan ng mga magulang ng nangyaring pinsala. 858 days nang nakakulong ang mag-asawang Crumbley habang naghihintay ng hatol ng husgado at ibabawas ito sa kanilang sentensya. Samantala, ayon naman sa White House, ginawa ng Biden administration ng lahat ng paraan upang maiwasan at matugunan ang suliranin ng gun violence sa bansa. Under the leadership of this president, of this administration, we'll continue to use every tool at our disposal to implement these and other common sense gun safety measures to protect our children. Lynn Perez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan. Serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Westminster, London, ako si Jovic Bermas. Magandang gabi. Ikinagulat ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang tungkol sa umunoy gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Ayon kay PBBM, wala umano siyang alam ukol sa nasabing secret agreement maging ang iba pang mga opisyal ng kanyang administrasyon. Ito ang balita ni Bernard Aris. I am horrified by the idea that we have compromised through a secret agreement the territory, the sovereignty, and the sovereign rights of the Philippines. Nasindak o nabigla si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa umano'y gentleman's agreement ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa China. Ang nasabing kasunduan ay may kinalaman umano sa BRP Sierra Madre na nakaistasyon sa Ayungin Shoal na bahagi ng pinagtatalunang teritoryo sa West Philippine Sea. Sa ambush interview kanina, sinabi ni PBBM na ikinagulat niya ang nasabing secret agreement. Wala rin umanong record ang kasalukuyang administrasyon tungkol dito. It turns out we don't know it is a secret agreement.
We don't know anything about it. There is no documentation, there is no record, there is no... We were not briefed. When I came into office, walang nagsabi sa amin na merong ganung usapan. Questionable para sa Pangulo ang nasabing kasunduan kung saan kinakailangan pa umanong humingi ng permiso ng Pilipinas para gumalaw sa loob ng ating teritoryo. Hindi pa namin alam kung ano ba talaga yung agreement na yan. But kung ang sinasabi sa agreement na yan na kailangan tayong magpermiso sa ibang bansa para gumalaw sa ating sariling teritoryo, mahirap siguro sundan yung ganyang klaseng agreement. Ayon kay PBBM, nakikipag-ugnayan na sila sa mga dating opisyal ng nakaraang administrasyon upang malaman ang tungkol sa nasabing secret agreement. We are talking to his former officials, maybe not the president himself, but all his former officials. Tinatanong namin, ano ba yan? Ipaliwanag niyo naman sa amin para alam namin yung ginagawa namin. And we still haven't gotten a straight answer. Sa ngayon ay hinihintay pa ng Pangulo ang pagbabalik sa Pilipinas ni Chinese Ambassador Wang Xilian upang ipaliwanag ang nasabing kasunduan. Bernard Dadis, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Umabot na sa 48 ang barko ng China na namataan sa West Philippine Sea. Ayon kay Armed Forces of the Philippines, spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, namataan ang 4 na Chinese Coast Guard vessel at 20 Chinese Maritime Militia vessels sa Bajo de Masinloc. Sa Ayungin Shoal naman ay mayroong isang Chinese Coast Guard at 4 na Chinese Maritime Militia vessel. Habang sa Pag-asa Island, isa ang Chinese Coast Guard at 14 na Chinese Maritime Militia at isang People's Liberation Army Navy. Habang sa Panatag Shoal ay mayroon namang 3 Chinese Maritime Militia. Coming route sila. So, at any one time, out of 1,700, may sighting tayo na 4. So, nagpapalit-palitan to. It could be na for any other reason, no, we cannot speculate. Baka nagpalitan sila. Inirekomenda ngayon ng Office of the Chancellor ng UP Diliman ng pag-shift sa remote o asynchronous classes sa gitna ng mainit na panahon. Sa inilabas na announcement, binigyang halaga nito ang mga concern ng UPD Student Council. Kaya naman agad silang naglabas ng rekomendasyon na gawin na lamang online ang class activities hanggat maaari. Magpapatupad din muna ng online class sa lahat ng antas, mapapribado at pampublikong paaralan sa buong lalawigan ng Bulacan simula bukas, April 11 hanggang Sabado, April 13. Alinsunod ito sa memorandum order na ipinilabas ni Governor Daniel Fernando ngayong araw. Kaugnay pa rin ito sa mainit na panahon na nararanasan sa bansa bilang pag-iingat sa kalusugan ng mga mag-aaral. Batay sa forecast ng Pag-asa, makararanas ang lalawigan ng Bulacan sa mga susunod na araw ng nasa 39 hanggang 41 degrees Celsius na heat index na nasa kategoryang extreme heat caution. Pinaalalahanan din ang publiko na hanggat maaari ay manatili na lamang muna sa kani-kanilang tahanan at lumabas lamang kung may importanteng lakad para makaiwas sa heat cramps, heat exhaustion at heat stroke. Inatasan din ang lahat ng alkalde sa pamamagitan ng kanilang municipal o city disaster risk reduction management officer na mag-monitor ng kanilang nasasakupan at ipadala ang situation report sa PDRRMO sa lalong madaling panahon. Magpapatuloy ang nararanasang mainit na panahon sa bansa ayon sa Pag-asa. Naipag-ugnayan na rin ang Weather Bureau sa DepEd at Commission on Higher Education para sa pagbuo ng panuntunan ukol sa class suspension. Ayon naman sa isang health expert, mas mahalaga sa ganitong panahon kung mais maayos na ventilasyon ang lugar kung saan nag-aaral ang mga bata. Ito ang balita ni Jed Neresina.
yung ganitong senaryo na mainit at saka maalinsangan dahil sa easterlies at saka sa high pressure area is posible pa rin na mangyari hanggang sa kalagitnaan ng Mayo. So ilang linggo pa natin itong mararamdaman, and possible sa first half ng May ay mas matataas pa yung mga heat indices natin na maitatala. Mainit na temperatura hanggang kalagitnaan ng Mayo. Ito ang pagtaya ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Ayon kay weather specialist Benison Estareja, nakapagtala na sila ng 40 to 41 degrees Celsius heat index dito sa Metro Manila, habang sa ibang lugar sa bansa ay umaabot ito sa 44 degrees Celsius gaya sa Dagupan, Pangasinan. Bunsod ng patuloy na pag-init ng panahon, ilang paaralan at lungsod na ang nagkaroon ng adjustment sa oras ng pasok. Gaya sa Maynila na ginawa na lang half-day o mula alas 6 ng umaga hanggang alas 12 ang klase ng mga mag-aaral hanggang sa susunod na buwan. Habang binawasan na ng Makati City ang oras ng pasok simula noong Lunes, April 8. Ang morning shift ay ginawa ng alas 6 hanggang alas 10 ng umaga. Habang ang afternoon shift naman ay mula 3:30 ng hapon hanggang 7:30 ng gabi. May ilang paaralan na rin ang nagpapatupad na muna ng online classes. Ayon sa PAGASA, nagkakaroon na ng mga hakbang sa pagsasaayos ng guidelines tungkol sa suspensyon ng mga klase dahil sa nararanasang matinding init ng panahon. Yes, sa ngayon nagkakaroon na ng steps ang PAGASA in coordinating with the Department of Education at saka yung Commission on Higher Education para magkaroon ng implementing guidelines at saka mga rules and regulations kung kailan ba magsususpend ng klase. Ayon naman kay Dr. Bong Santiago, mas maayos na ventilasyon ang kailangan ng mga mag-aaral ngayong mainit na panahon. Paliwanag niya na mas makakaiwas sa sakit ang mga bata kung may maayos na ventilasyon ang lugar kung saan sila nag-aaral. Di ba, lalo na sa mga classrooms, di naman kasi ilan-ilan lang ang estudyante. Minsan marami yan, grupo yan no? So, lalo ngayon ganitong weather, uso ang mga virus, madaling kapitan ng mga sakit. Ang ating mga kabataan, pwedeng magkahawa-hawa yan. So, kung well-ventilated, hindi naman sobrang lamig, hindi naman sobrang, of course, hindi naman napakainit talaga. May iwasang magkaroon ng mga, especially pulmonary problems or skin problems kasi yun yung common na pwedeng magkahawa-hawa yan, magkakadikit ng mga bata. So, ventilation is very important. Kaya payo niya, kung hindi kaya ng paaralan na magkaroon ng maayos na ventilasyon sa mga silid-aralan, mas mainam aniya na sa bahay na lang ang mga estudyante. Kung pwede na well-ventilated yung mga school rooms natin, why not? Okay yun, mas maganda para magkatuloy-tuloy na mag-aral yung mga bata. Pero of course, kung hindi talaga kaya for the meantime, talagang sa bahay lang muna para maingatan at maiwasan yung mga ganitong side effects sa ating mga estudyante. Makatutulong din ayon kay Doc Bong ang pagbubukas ng mga bintana o kaya paggamit ng appliances na maaaring makabawas sa init. Bukod pa rito, ay kailangan din patuloy na bantayan ng mga bata sa ganitong mainit ang panahon. I-open ang mga bintana, lagyan ng mga electric fans. May mga electric fan yan, di ba? Nilagyan ng kumisa yelo pa para paglabas nung mist, malamig, di ba? So pwede naman yon. Kung nasa loob naman ng kwarto, tapos well-ventilated naman, kung hindi man air condition, basta may mga electric fan or even exhaust fan na po pwedeng makatulong. Patuloy ang pagpapaalala ng mga eksperto sa publiko na umiwas sa matagal na exposure sa init kung hindi naman kailangan at palaging manatiling hydrated upang maiwasang magkasakit. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Bukas si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ideya ng agarang reversal o pagbabalik sa lumang school calendar sa gitna ng nararanasang matinding init ng panahon. Sa panayam sa Pangulo, sinabi nito na ang climate change ang dahilan ng nararanasang init ng panahon. Kaya naman ginagawa na anya ng pamahalaan ang lahat ng mga hakbang upang maibalik sa dati ang schedule ng mga estudyante. May consensus na talaga na mas maganda yung dating schedule. Kaya hindi naman sinasabi na hindi natin gagawin before next year or the year after that. Susubukan namin gawin, sa ating palagay, baka mahirapan pa tayo.
Ngunit hanggat may paraan, gagawin natin ang paraan para mapaaga at mapabilis ang pagbalik sa normal na schedule ng mga bata. Nauna nang sinabi ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte na nagsagawa na sila ng consultation tungkol sa planong pagbabalik ng dating school calendar. Gayunman, ipiniliwanag ng Vice Presidente na hindi ito maaaring madaliin upang hindi makompromiso ang schedule ng pahinga ng mga guro at mga mag-aaral. Nagpaalala ang Department of Health o DOH sa publiko kaugnay sa paggamit ng public pools. Ayon kay Health Secretary Ted Herbosa, maaaring may mga sakit na makuha dito, lalo na ang mga bata kung hindi ito regular na nalilinis o napapalitan ng tubig. Hinihikayat din ng DOH ang lahat na i-report sa kanilang tanggapan o lokal na pamahalaan ang mga ganitong sitwasyon. Kasama rin sa ipinapaalala ng DOH ang pag-iingat sa pagkain sa panahon ng tag-init. Tulad ng halo-halo, baka kontaminado ng mikrobyo ang ginamit na yelo nito. Yung yatang paliguin ng mga anak ko sa gano'n. Skin disease other than that. You get bacterial infections, skin disease, pag accidentally nakainom yung bata, pwede siya magkain. So very important na reminder sa ating mga resort owners na dinadagsa ngayon ng mga... Which you check, di ba? You check. Oh, the Department of Health also checks them. So, i-report na lang siguro kung meron kayong mga makikita ganitong public pools. Patuloy na nagbabala ang Department of Health o DOH sa publiko na magkaroon pa rin ng iba yung pag-iingat labang sa whooping cough o pertussis. Ayon sa kagawaran, pinakamainam pa rin na magpapakuna laban sa naturang sakit. Ito ang balita ni Dante. Amen. Kapag yung bata hindi gumagaling sa ubo, in 3 to 4 days, pakonsulta nyo na. Kasi nga, hindi yan ordinary ka. Baka nga pertussis na siya. So, patingnan agad. Umabot na sa mahigit 1,000 ang kaso ng pertussis sa buong bansa at higit 50 na rin ang namatay, nakatumbas ng 5% fatality rate. Ayon kay Department of Health o DOH Secretary Ted Herbosa, karamihan sa mga namatay ay mga bata. Kaya naman payo ng DOH, pinakamaganda pa rin na magkaroon ng bakuna bilang pananggalang sa sakit. Target ng kagawaran na magkaroon ng 95% fully immunized children sa bansa na sa ngayon anya ay nasa 71% pa lamang ang nabakunahan laban sa vaccine preventable diseases tulad ng pertussis. The most important is magpapakuna na lang. Kahit iwasan mo yan, kung wala kang bakuna, pwede ka pa rin mag-part. The best defense is really vaccine, the pentavalent vaccine. Bumili na rin sila ng karagdagang bakuna mula sa bansang India. Payo nito, maaari din na uminom ng bitamina tulad ng vitamin C at E na pampalakas sa resistensya at balanced diet. Paliwanag ng kalihim, malala kasi ang epekto ng sakit partikular sa mga batang malnourished at may umiiral na karamdaman o associated illness. So may mga batang may kidney disease, may leukemia, may pag tinamaan pa ng pertussis, yan baka yan ang mamatay. O baka yan pa yung mamatay. So yun. Very young, may ano tawag dito, malnourished or undernourished, may associated condition at yung late na diagnosis. Lalo pa nga kung nakakalanghap ng mga chemical tulad ng usok ng sigarilyo, vape at sasakyan na nagpapahina sa baga. Kaya dapat maiwas ang mga bata sa ganitong klaseng mapaminsalang chemical. Pertussis is a pneumonia. So if your lungs are weakened by chemicals like nagpe-vape yung mga tao sa bahay, nag-i-smoke, nicotine, it can affect and damage yung lungs ng bata. So mas prone talaga siya. Sa ngayon, ayon kay Secretary Herbosa, nangunguna sa may pinakamaraming kaso ng pertussis ang Calabarzon Region na may 187 cases, NCR, partikular sa Quezon City at Pasig City, 158 cases, Region 3 na may 132 cases at Region 7 o Cebu, 121 cases. Dagdag pa ni Secretary Herbosa, malaki ang itinaas ng pertussis cases sa mga nabanggit na rehiyon kumpara sa kaparehong panahon noong 2023. Yung pinakamataas ang increase is Region 3 and Region 7. So mukhang may transmission doon in the last 2 weeks of March. Dante Amento, UNTV News and Rescue.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naniniwala ang isang mambabatas na matagal na dapat kinansela ng Department of Environment and Natural Resources o DENR ang land agreement nito sa Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI na pinamumunuan ni J. Renz Hilario o mas kilala bilang Senyor Aguila. Kasunod ito ng anunsyo ng DENR Secretary Tony Yulo Loizaga na formal nang pinawalang bisa ng ahensya ang Protected Area Community-Based Resource Management Agreement o PACBARMA sa SBSI. Para kay Senator Cynthia Villar, Chairperson ng Senate Committee on Environment, Natural Resources and Climate Change, hindi sana nagkaroon ng problema kung naging mahigpit lang ang DENR sa pagbabantay ng protected areas sa bansa at sa mga kasunduan nito sa tenured migrants. Sa ngayon, suportado ng mambabatas ang ginagawang hakbang ng iba't ibang ahensya ng gobyerno para sa paghahanap ng maayos na relokasyon para sa mga biktima ng naturang kulto. Samantala para naman kay Senator Ronald Bato de la Rosa, maganda ang ginagawang hakbang ng ahensya para ma-relocate na ang anyay mga miyembro ng kulto para tuluyan na itong masawata at mailigtas ang mga menor de edad mula sa pang-aabuso. Sa pagpapatuloy ng preliminaries ng UNTV Volleyball League Season 2, tatangkain ng AFP Lady Gunner na pigilan ang winning momentum ng rookie team Comelec Suffragettes sa kanilang bakbakan bukas alas 12 ng tanghali sa Paco Arena sa Maynila. Naunguna ngayon sa standings ang Comelec na may malinis na 3-0 win-loss record, habang ang AFP naman ay may 2 ng panalo at 1 talo. Sa second game ay masasaksihan naman ang sagupaan ng PNP Lady Patrollers at BFP Lady Firefighters alas 2 ng hapon. Hangad ng BFP na makapasok na sa win column. At sa third game ay masasaksihan naman ang banggaan ng Senate Lady Defenders at DFA Emissaries alas 4 ng hapon. Nasa ikalawang pwesto ngayon ang Senate na may 2-1 win-loss record, habang nais namang makasungkit ng unang panalo ng DFA. Mapapanood pa rin ng live ang UVL Season 2 games sa YouTube channel ng UNTV News and Rescue at UNTV Sports. Hanggang Abril, ano na lang? End of month. Abril 30. Oo. O yun, wala nang. Ang gusto ko malaman, pang ilang extension na ba to? Parang nakalima na yan. Diba, Wala pa noong 2020, ano yan, di ba? Oo, 2022. Tatlo na ba? Pangatlo pa lang ba? Pangatlo pa lang Or ba yun? madami na. Marami na usapan. Sige, tanggapin natin ang pahayag ni Alex. Oo. Pero extension na-extend na nga na-extend yan. Pero sinabi ng LTFRB na ito na yung last and final extension. Sinabi na rin ng Pangulo. Oo, diba? sinabi na rin ng Pangulo. Although sinabi rin nila yung last sabi time. nung Pero meron ako nakitang comment kanina eh. Oh, ano? Pag kayo maniwala dyan, may extension pa yan. kasi nga parang nung mga huling extension, nabanggit din na final na yon, pero na-extend pa rin. Pero this time kasi, if I'm not mistaken, nung mga huli, sinabi rin ba ni Pangulong Marcos na last? Hindi siya. Hindi di ba? Parang ngayon lang siya nagsabi na talagang LTFRB ito na yung huli. Kaya mukhang magkakatotoo no na magiging last na to. So dapat yung mga commuters ay maghanda rin sa Pero alam mo yung sa ganyang ako nasa experience at pagmamasid sa nagda-drive ka araw-araw. Minsan ang nagiging problema talaga hindi yung maganda yung modernization kasi nagiging maayos yung mga makina, nagiging compliant sila sa environment protection din sa kumbaga sa kalikasan. Pero minsan sa disiplina rin talaga. Naman, kasi kahit baguhin mo yung moderno, gagawin mo moderno yung jeep, babaguhin mo yung style o yung kanyang capacity para maging maayos. Ganoon din pag kung saan yung kanto, doon paparada, pipila. Wala rin, traffic pa rin. Totoo naman. Tsaka meron akong mga nabasang komento noon. Hindi ko alam kasi hindi pa ako personal na nakakasakay sa modern jeep. Pero kasi 'di ba, bahagya yatang, please correct me if I'm wrong, bahagya ba mas mataas ang pasada sa modern jeep? Pamasahe?
Bahagya bang mas mataas? Mas mataas ng 2 pesos. Ng konte. Kasi air-conditioned. Yun nga, kasi supposedly air-conditioned siya. Pero marami kasi ako nabasang komento ng mga, mga kausin natin, yung mga kababayan natin. Yung iba daw, hindi talaga maramdaman yung aircon. Hindi malamig. Hindi malamig, oo. So parang hindi nila na-appreciate Parang nung araw, yung modernization. Nung araw sa EDSA, di ba dati, may mga bus, yung mga city buses, di ba? Yung mga surplus ba itong tawagin yon? Yung naka-aircon pero amoy diesel, yung binubuga, parang gano'n. Pero hindi ko lang alam kung ganito nga yung nararamdaman nila doon sa mga moderno sinasabi nila. Or baka naman may mga ilang units lang din na gano'n. Baka may... Hindi na-maintain na maigi. Oo, baka nagkataon lang din. Magkomento kayo sa ating mga kausi. Kumusta ba yung inyong experience sa mga sumasakay ng mga modern jeep? At ito ba ay talagang mainam na ma-push ng ating pamahalaan? Kasi pagka nagtipid ng operator, di ba, minsan hindi na nalilinis, pati yung mga, sino man yung nagdadrive. Maintenance yan, di ba? Yung Freon ba yun? Yung pampalamig na aircon, tama? Yung Freon yan. Kasi hindi, malinis mo lang na maayos, hindi aamoy ng mabaho eh. Ang isang sasakyan eh. Ayaw. Ayan, ito naman, yung tungkol naman sa Trilateral Summit, ito yung bukas na po ito sa Estados Unidos. So inasahan nga dyan, 3 bansa yan, US, Japan at Pilipinas. Siyempre, Ano ang pag-uusapan? Siyempre, yung usapin. Agresyon ng China sa West Philippine Sea. Siyempre, yung may kalakalan din dyan. Investments. Isa yan sa mga talagang pinupush kasi ng ating pamahalaan ngayon, di ba? Foreign investments. Oo. Yan. Abangan natin ang report niya ni Sinel. Sinel. Nando ba si Nel ngayon? Nasa aeroplano na rin. Papunta na si Nel. Hahabol si Nel. Hindi nakapag-report ngayon, nasa aeroplano na. Bukas na umaga, baka mayroong update ka agad yun. Kasi nga, yung team si Nel at yung team natin sa US, sa Washington DC, yun ang ating mga kasama sa pagbabalita niyan. Ng trilateral na yan. Mahalaga yan kasi first time na mangyayari ng ganyan sa panahon ni Pangulong Bongbong Marcos na mag-uusap yung 3 bansa na yan, hinggil dyan sa issue na yan. Oo, lalo ngayon pa na yung sitwasyon dyan sa West Philippine Sea ay medyo sensitibo. Mapapahupa ba o papaano ba yan? Diba? Yan ang aabangan natin. Kasi nung nakaraan, nag-joint patrols yung America, diba? Australia, talagang nagalit yung siyempre, nanggagalaiti. Oo, parang napaprovoke daw kasi. Yun ang sabi ng China. Ngayon na magkakaroon ng trilateral meeting, tingnan natin papaano sasagot dito ang China at papaano rin naman natin i-address itong ang issue dyan sa West Philippines. Basta ang mahalaga dito, sana walang gera kasi lugi tayo. Oo naman. Wala naman talaga nananalo sa gera. Wag natin yan Sabi nga nung nagko-comment, tayo magiging battleground yan pag nagkataon. Kasi ang Amerika malayo. Tama. Malayo nila eh. Tayo ang una. Sana nga wag po. Okay. Yan naman po ang mga komentaryo ng ating mga kausi ngayong araw po ng Miyerkules na ba? Miyerkules na, oo. Oo nga. Ito sabi ko, hinggil sa PUV modernization. Sabi po ni Vargas T. Sani, sana wala ng extension niyang PUV jeepney modernization. May decision na ang Supreme Court dyan. Updated si, sino ba to? Si Vargas T. Sani. Mahabang panahon na pinagbigyan sila. Sabi naman ni, sino to? Never give up. Alex. Si Alex ba to? Hindi. hindi ba siya to? Iba to? Baka ibang Alex to. Tungkol to doon sa, saan ba to? Sa taas pasahe? Tama ba? Bago ma-approve ang 2 pesos, unahin nyo muna yung 800 pesos. 300. Kasi puto 300 pesos na dagdag sweldo na nasa paano ka lang batas. Ayan. Kasi nga yung kanina in-interview, di ba, umaangal na siya. Siyempre, wala pa naman dagdag sweldo. Tapos, 2 pesos kagad ang dagdag sa pasahe kung aaprubahan. Pagka-commuter ka, ikaw nga naman, mabigat para sa iyo yun. Dahil, kung 3 sakay ka, paano yun? Di ba? Sa one way pa lang yun. Kung minimum yung kung ilang kilometro lang yun na di ba? Wala pang dagdag every succeeding kilometer. Ito naman, shoutout po sa ating po mga kausin na sina Marlo Dominic, si Lito Bacolod, si Frederica da Guplo. Yan. Kaya din po kay Raimundo. Raimundo, ano ba yan? Priscilla Raimundo. Ayun. Leonardo Gionzon at Elena Barahan. Maraming salamat po sa inyong panonood. At narito po ang salita ng Diyos nating sandigan mula sa aklat ng unang Timoteo 6 at 6 na nagsasabi,
Datapwat ang kabanalan na may kasiyahan ay malaking kapakinabangan. At yan ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo po ay makapagtitiwala na ang aming nakita at narinig, ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Magandang gabi po.